Mahalaga ba ang buhay mo sa'yo? Ulitin ko po. Mahalaga ba ang buhay mo sa'yo? At syempre, alam ko na po ang isasagot natin, mahalaga po ang buhay natin. Amen ho ba? Mahalaga po ang buhay. At kapag mahalaga ang buhay, dapat po itong ingatan. Dapat po itong alagaan. Amen ho ba? At sa buhay natin, kailangan po natin ng pagkain. Wow, ang bihira. Parang Noche Buena na to ah. So, kailangan po natin ng pagkain para sa ating buhay. Dahil kapag hindi po tayo kumain, ano po ang pwedeng maging resulta? Pwede po tayong manghina, pwede po tayong magkasakit, pwede po tayong hindi makapag-isip ng maayos, makakilos ng paayos dahil wala po ang laman ng ating tiyan. No? Kailangan po natin ng food. Ilang beses pa tayo kumakain sa isang araw? 6, 5, ang bihira. Bless na bless ha. Glory to God, no? Kung tayo po'y makakain ng 6 na beses sa isang araw. At kailangan po natin ng food. Ano ba po? At syempre, kung pinapahalagaan po natin ang ating buhay, kailangan maayos din po ang ating kalusugan. Meron po ba dito nag-workout? Meron po ba ditong nag-gym, di ba? Parang yung iba po dito nagda-diet, yung iba po sa atin nagda-diet dahil gusto natin maayos po yung health natin. Gusto po natin maayos po yung kalusugan natin. Yung iba po, meron pong nutritionist, tinitimbang po yung calories, yung fat, no? Para po hindi tumaas yung timbang, para maintain lang yung timbang. At iba sa atin nagtitake ng multivitamins para lumakas yung resistensya, hindi agad magkasakit or hindi magkasakit. Dahil sa panahon pong ito, mahirap magkasakit, tama ho ba? Mahirap ma-hospital. At sabi nga, health is wealth. Kayamanan din po natin ang ating kalusugan. So, ito pong na-realize ko po dyan. Dalawa po. Number 1, our life is a gift from God. Yung buhay po na meron tayo, meron ako, at meron kayo, ayan po ay regalo ng Panginoon sa atin. Sino po dito blessed every day siya po ay nabubuhay? Namumulat mo yung mata mo, nakakabangon ka, naaapak mo yung paa mo sa lapag, nakakapagpatuloy ka dahil yan po ay biyaya ng Panginoon sa atin. Blessed po tayo. Sometimes we take for granted na hindi po natin na-appreciate yung gift ni Lord sa atin. Every day, tayo po ay papasok sa school, papasok sa work, papasok sa pinagkakabala natin. Hindi po tayo na-aksidente. Amen ho ba? Lagi po tayong safe dahil po sa kabutihan ng Panginoon. It's a gift from God. It's a gift from God. Regalo po ito ng Panginoon sa atin. At ito po ang isa ko pong na-realize. Life is short. Aminin man natin o hindi, sa ayaw man natin mangyayari po. Na darating po yung panahon, di man natin alam, tayo po ay kukunin ng Panginoon. It's a gift. Pinahiram lang po sa atin yung buhay natin. Ito rin po ay kukunin ng Diyos. Life is short. So ito po ang topic natin for today. This is life. Ito ang buhay. Pwede ho ba tayong manalangin saglit? Let us pray. Heavenly Father, we worship you today. We honor you, we glorify you, Lord God, sa araw na ito. Salamat, Panginoon, sa isa na namang panibagong umaga. Panibagong araw na kami, Lord God, makakapagpuri, makakapagsamba sa iyo. Ikaw ang gusto naming itaas, ikaw ang gusto naming iangat, Panginoon, hindi ang aming sarili. Maraming salamat. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Lahat magsabi ng Amen and Amen. Palakpakan po natin si Lord. Hallelujah! 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 So ngayon po, this is how people spend their lives. Saan ho ba natin ginugugol? Or saan ho ba natin ginagamit yung life na meron tayo? Saan ho ba natin to ini-spend? Saan po ba natin to ginagamit? Number 1, ginagamit po natin ang buhay natin sa pangarap. Sino po may pangarap? Ang pangarap po ay walang pinipiling edad. Pwede ka pong mangarap kahit bata ka at pwede ka pa rin pong mangarap kahit may edad ka na. At sabi nga, libre lang pong mangarap. At gusto natin, yung buhay natin, ginagamit natin yan for our dreams, no? For our, sa pangarap po natin. Pangalawa, dahil may pangarap tayo, meron din po tayong mga plano sa buhay. Paano ho ba natin maaabot yung dreams if wala po tayong plano?
Meron po tayong mga action plan, meron po tayong mga method na ginagawa para maabot yung dreams. At yun po yung ginugugol natin. Pero mostly, dahil po sa paggawa natin ng plano, may mga times po na hindi po nagiging maganda yung resulta dahil sa pagpaplano natin. May mga times po na nagkakamali po tayo sa pagplano, tama ho ba? Naakala po natin tama yung pagplano natin, tama yung action natin, pero hindi po nagiging maganda yung resulta. Tayo po ay napapahamak. Tayo po ay nadidisgrasya. At pangatlo, ginagamit po natin yung life natin sa dreams, sa plans, and sa ating purpose. Yung purpose, lahat po tayo may purpose. Bawat kinreate po ng Panginoon ay merong purpose. Tama ho ba? Lahat ng ginawa niya sa mundong ito, ng bagay na to, lahat tayo may purpose. May purpose ka, may purpose ako. Pero mas maganda po kapag yung purpose natin ay naka-align sa kagustuhan ng Panginoon. Amen ho ba? Na yung life natin is aligned sa will ng Lord. No? So praying po, yung purpose natin is to glorify the Lord. No? Yung kung nasa man tayong posisyon ngayon, kung ano man ang ginagawa natin ngayon, is nasa kalooban ng Panginoon. At ito po ang ating pag-uusapan today sa Matthew 6:33. I know na sobrang famous verse na po ito. Lagi po natin itong nakikita sa social media natin, sa mga quotes. No? Yan to po lagi natin nakikita. Pero sabi po sa Matthew 6:33 na marami po tayong matututunan dito, seek the kingdom of God above all else and live righteously. And He will give you everything you need. Ulitin ko po. Seek the kingdom of God above all else and live righteously, and He will give you everything you need. So how should we live? Paano ko ba gagamitin ang buhay ko? How should we live? Paano ba dapat ako mabuhay? Yung binigay na gift sa akin ni Lord na life, saan ko ba dapat gagamitin? Number 1, sabi sa binasa natin, seek the kingdom of God. Sabi sa Matthew 6:33, seek the kingdom of God. Post po ako doon. Yung life natin, dapat daw po sinisik natin si Lord. Sa kingdom, meron pong hari, tama ho ba? At sa kingdom, meron pong isang masusunod. Kundi si Lord, sa kingdom na yon. At tayo, mga follower, tayo pa ay susunod sa Kanya. Kaso, ang kadalasan, ang tao gustong laging nasusunod. Tama ho ba? Ang gusto natin, tayo mga tao, hari tayo ng buhay natin. Gusto natin tayo yung nagtitake ng action, tayo yung nagtitake ng shot. Gusto natin tayo yung nagdi-decide. So, hindi po natin masisik si Lord o serve si Lord if tayo po yung nagli-lead sa life natin. Tama ho ba? If tayo po yung namumuno sa heart natin. Ang tao gusto lagi hari. Hari ng kalsada, di ba? Hari ng tundo. Di ba? Gusto natin tayo yung nagli-lead. Pero, mas maganda kapag si Lord yung sinisik natin. And next is above all else. Higit sa lahat, si Lord yung uunahin mo. Higit sa dreams mo, higit sa plans mo, higit sa buhay mo, si Lord yung uunahin mo. Siya yung itatop priority mo. Hindi mo siya ihuhuli, kundi siya yung una mo. Kasi mostly, hindi po natin napapriority si Lord. Mas nag-a-advance po tayo sa blessings. Mas nag-a-advance po agad tayo sa reward na hindi po pwede. Kailangan si Lord po muna yung mauna natin. Amen ho ba? Na dapat si Lord yung priority natin. Put God first. Diba? Unahin po natin ang Panginoon. At sabi po sa Matthew 6:9-11, ito po yung tinuruan po tayo ng Panginoon paano mag-pray. At familiar po tayo sa prayer na to dahil nag-recite po natin ito nung nag-aaral tayo sa elementary, di ba? Nung high school. Sabi po dito, Matthew 6:9-11, this then is how you should pray. Basahin po natin, Our Father in heaven, hallowed be your name. So una pa lang, kailangan gino-glorify na agad si Lord. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Kung ano yung kagustuhan mo, Panginoon, yun yung mangyari sa buhay ko. Wow. Na ang gusto ng Panginoon is maghari tayo. Maghari siya sa buhay natin. Hindi tayo maghari
sa buhay natin. Dahil ito ay gift ng Lord. At siya po ang dapat nating unahin. At sumunod na verse 11, give us today our daily bread. Doon po sumunod yung pangangailangan natin. Naniniwala po ba kayo na kayang ibigay ni Lord yung pangangailangan mo? Amen, di ba? At sobrang powerful si Lord. At kaya niyang i-extend yung hand niya to reach us. But first, we need to seek His kingdom first. Sa ibang salin, seek first the kingdom of God. Amen? So we need to seek God sa buhay natin. Unahin natin ang Panginoon. At next po, gusto kong isik si Lord. Gusto kong unahin si Lord. Pero, ano yung dapat kong gawin para isik siya? Ano yung dapat kong action para isik si Lord? Sabi sa Jeremiah 29:13, you will seek me and find me when you seek me with all your heart. Mahanap at matatagpuan mo ako kapag hinanap mo ako ng iyong buong puso. So, importante pala kapatid, yung ating puso sa Panginoon. Ano ho ba ang tinitignan ng Panginoon? Physical appearance ho ba natin? Yung past po ba natin? God looks at the heart. Ang tinitignan po ng Diyos ay yung laman ng puso natin. At ano ho ba yung laman ng puso natin? Di ba every time we pray to the Lord, Lord, search my heart, check my heart. Kasi baka hindi natin alam or hindi tayo aware na hindi pala okay yung puso natin. At gusto nating isik si Lord with all our hearts, pero may reason kung bakit hindi natin siya nasisik with all our hearts. Dahil, number one, we have wrong motives. Mali yung motibo ng puso natin. Gusto natin siyang isik, pero yung puso natin, hindi okay. Mali yung motibo ng puso natin. Halimbawa po, Lord, isisik kita, pero bigyan mo muna ako ng trabaho bago kita isik. Or Lord, isisik kita, pero i-answer mo na yung prayer ko na magkaroon ako ng my beloved summer, magkaroon ako ng kasintahan. Naks! Di ba? Parang gusto agad natin yung result. Mali yung motibo, mali yung kagustuhan. Gusto ko muna, Lord, isa-serve kita, pero i-bless mo muna ako. Payamanin mo muna ako, then tsaka ako tutulong sa iba. Tsaka kita i-bless. Wrong motives. Maling motibo. Ang right motives, Lord, kahit wala ako, magsiserve ako sa iyo. Amen? Ang right motives, Lord, kahit umulan bumagyo, I will stay here and worship you. Hindi man maganda ang mangyari sa buhay ko, may trials man ako, may suffering man ako, I will praise you. I will seek you. Amen? Amen. And yun po yung right motives. Yun po yung positibo. Hindi yung sa negatibo tayo. Wrong motives. Number two, dahil sa gusto lang natin, sa wants natin. Meron ho ba tayong kakilala dito na lalapitan ka lang kapag may kailangan? Huwag niyo pong tignan yung katabi niyo, hindi po siya yan, ha? Di ba na? Biglang magme-message sa messenger, di ba? Di ka naman niya kilala, or di ka man kayo close, or di naman siya bihira mag-message sa'yo, biglang nag-message. Pring! Bro, baka naman. Pag nakuha niya na yung gusto niya, bye-bye. Di ba? May ganun. Yung kapag nakuha niya na yung bagay na gusto niya, aalis na siya. Biniles ka ni Lord, biniles ka ng trabaho, nakuha mo yung trabaho, and then, Lord, thank you, alis na ako. Bye-bye. Dahil lang sa gusto natin. Kaya hindi natin nasisik si Lord ng buong puso dahil mali yung motibo at dahil pag may kailangan lang tayo. Kapatid, kahit hindi nabigay ni Lord yung gusto mo, kasi alam natin na mayroong mas magandang ibibigay si Lord sa atin. Amen ho ba doon? Amen and amen. Hallelujah. Di ba na Lord, hindi mo man ibigay sa akin to. Magpupuri pa din ako sa'yo dahil alam ko, Panginoon, sinabing ni Betty kanina, Jeremiah 29:11, for I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you, not to harm you. Plans to give you hope and a future. May magandang plano si Lord sa buhay natin. Kaya kapatid, wag tayong magtampo sa Panginoon kung hindi nabibigay dahil nire-ready ni Lord yung magandang plano para sa atin. Tuloy po tayo. Sabi po sa nabasa kong quotes, we may seek God by our intellect, but we only can find Him with our hearts. Maaari nating mahanap ang Panginoon gamit ang talino, pero matatagpuan natin ang Panginoon sa ating puso. Wow. Na mas makikita natin si Lord sa ating puso. Ang isip,
maraming iniisip yan eh. Nagkakalculate yan eh. Na nagkukwenta yan eh, di ba? Pero yung puso hindi. Madaling nakakaintindi. Madaling nating masisik si Lord once na yung heart natin, ibinigay natin sa Kanya. At sinisik natin siya ng buong puso. Sincere and genuine. So, tunod po tayo. Alam niyo ho ba, ang church, meron ho tayong program na C2SN 1 by 1. Tama ho ba? Sino po dito bilang sa C2S natin, sa 1 by 1? Glory to God, no? At we encourage you po na maging part po ng 1 by 1 and C2S fellowship natin. Dahil sa C2S fellowship, nasisik po natin si Lord. At hindi lang natin siya nasisik, napapalakas din yung spiritual natin at nagkakaroon din po tayo ng brothers and sister in Christ, no? Natutulungan po tayo. At yun po yung maganda doon. At every week, meron pong si C2S dito sa church. Minsan, lumalabas sila. Ito pang ang quote, sabi na ka 1 by 1 ko sa akin, busog ka na, bless ka pa. Wow, ang birat. Two birds, one hit, di ba? Parang, dalawa na agad yung magiging benepisyo sa'yo. Di ba? Na, sila po ay minsan galing work, sila po ay minsan ay galing school, pero they give time, they give effort and exert effort to seek the kingdom of God. Above all else. Gumagawa sila ng way, or gumagawa tayo ng way. Naniniwala po ako, kayo po ay gumawa ng paraan para isik si Lord today. Amen? Kayo po ay nag-asikaso, pumili ng magandang susuotin, nagplancha, di ba? Mag-exert ka ng effort eh. Di ba? Nagnaligo, namasahe, at nandito po kayo. Naniniwala po ako na hindi po sayang ang magpunta nyo dito sa church. At kayo po ay kakatagpuin ng Panginoon today. Tutugunin po kayo ng Panginoon today. Tutugunin tayo ng Panginoon today. At ganun din po, hinihikahay ko po kayo na mag-join sa ating fellowship. Wag po tayong, wag nating hayaan na yung 24 hours natin, hindi natin masik si Lord. Let us give time. When we are desperate, we find ways to worship Him. Amen ho ba? Na kailangan, gagawa tayo ng paraan para ma-worship si Lord. Kapag may gusto, may. Kung ayaw, maraming. Ang bihira, di ba? Kapag gusto mong pumunta sa concert, di ba? Gusto mong pumunta sa malaking event, sa kasal, gagawa ka ng paraan, di ba? Kahit traffic sa NLEX, kahit traffic sa SLEX, push lang, palag-palag. Pero kapag kay Lord, hindi na tayo makagawa ng way. Wag po nating hayaan na hindi tayo makapagbigay ng time kay Lord. At wag po nating hayaan na hindi tayo makapagsik sa Kanya. Seek the kingdom of God above all else. Higit pa sa lahat, mas importante isik si Lord. Amen ho ba? Amen and amen. Patuloy po tayo. Don't make excuses. Sabihin mo sa katabi mo, don't make excuses. Kapatid, tama ka na. Tama na. Tap na mag-make ng excuse. It's time na to serve Him. It's time na to seek the God's will sa ating buhay. Dahil ito po ay regalo ng Diyos. At lagi po nating iisipin na our life is short. At mas maganda magamit natin ang buhay natin to glorify our Lord. So don't make excuse. Sumunod po, pangalawa, how should we live? Number 1, seek the kingdom of God above all else. At pangalawa, live righteously. Mamuhay tayo ng matuwid sa Panginoon. Wow, ganda, no? Alam niyo po sa panahon ngayon, ano ang madaling gawin? Ano pong madaling gawin? Madaling gumawa ng mali. Ganun po katindi ngayon. Nakakonect ka lang sa Wi-Fi, meron kang mobile device, instant, seconds, kaya mo na gumawa agad ng mali. Ganun katindi. At mahirap pong mamuhay ng matuwid. Amen ho ba? Kasi laging may challenge, laging may testing. Pero ito pong sabi ng Panginoon sa atin, Matthew 6:33, seek the kingdom of God above all else and live righteously. Choose what is right, kapatid. Choose what is right. Sabihin niyo po ng 5 beses, choose right, choose right, choose right. Okay po? 1, 2, 3. Choose right, choose right, choose right, choose right. Dahil sa kakapili mo ng tama, magiging matuwid ka. Amen? Wow, di ba? Lagi kang choose right, choose right, choose right, choose.
Pwede kang maging matuwid sa Panginoon. Wow. Ang hinahanap po ng Panginoon ay yung matutuwid sa Kanya. God looks righteous people. That we are righteous because of the grace of the Lord. We are righteous because of the grace of the Lord. Namatay siya sa cross na buhay magmuli para iligtas tayo sa kasalanan. The power of sin is death because of God. At walang kapangyarihan ng kaaway para agawin tayo sa Panginoon. Amen ho ba? Choose what is right, kapatid. Always mong piliin ang tama. Araw-araw may testing. Araw-araw may challenge na ititest yung pagiging matuwid natin. May sobrang sukle, ibabalik mo ba? Ganun yung mga simpleng, di ba? Uy, sobrang ng 15, pamasahe pa uwi. Ibabalik mo ba? Choose what is right. Amen? At nakikita ni Lord kung anong ginagawa natin. Akala mo wala nakakita sa'yo, pero nakikita ni Lord kapag ikaw na lang mag-isa. Sino tayo kapag tayo na lang mag-isa? Choose what is right. Sabi sa Proverbs 14:12, ito po maganda. There is a way which seem right unto a man, but the end thereof are the ways of death. Na akala mo matuwid, yung akala mong ginagawa mo tama, pero sa dulo pala nun, kapahamakan. Lord, pambira. Akala ko matuwid yung daan na tatahakin ko. Ang ganda ng daan. Espalto, malinis, hindi lubak. Pero sa dulo pala nun, pwede pala ako mapahamak. Pambira. Lord, paano? Di ba? Parang nagdadasal ka sa Panginoon. Lord, gusto ko po magkaroon ng work, pero binigyan ka ng work, and then, blessing na to, work na to Tapos yung work pala yung magiging dahilan para hindi ka makapag-serve kay Lord. Hindi mo siya masik. Kasi mali ka ng maling desisyon. Hindi nakapili ng tama. Lord, gusto kong, ito yung mapapangasawa ko, ito yung magiging kasintahan ko. Wow. Pero yun pala yung pwedeng maging dahilan. Lord, okay naman siya Gwapo, maganda, okay naman. Pero, yun pala yung dulo, pwede ka palang mapahamak. Pwede ka palang madisgrasya. Nakuha niyo po yung point. Nakakala natin okay, pero pwede pala tayong mapahamak. At ito po ang sabi sa atin ng Panginoon, God wants us to live righteously. Gusto ni Lord, mamuhay po tayo ng nasa tama. Sabi sa Romans 6, verse 16, don't you realize that you became the slave of whatever you choose to obey? Kapatid, pwede ka pala maging alipin kung ano yung sinusunod mo. Pwede ka pala maging alipin kung ano yung sinusunod mo. You can be a slave to sin, which leads to death. Pwede ka maging alipin ng kasalanan, kapatid. Pwede ka maging alipin ng kasalanan. Sa paanong paraan? Kapag automatic ka nang gumagawa ng kasalanan. Niyaya kang uminom ng alak, sige, alak, laban. Yung parang hindi ka na nagda-doubt na mali yung ginagawa mo, na automatic, kahit mali, tatanggapin mo. Ipupush mo. Kahit alam mo mapapahama ka, ipupush mo. Kasi you are slave to sin. Alipin ka na ng kasalanan. Alipin na tayo ng addiction sa paninigarilyo, sa alak, or baka sa drugs, or baka meron tayong hidden agenda, hidden sin sa puso natin na hindi natin sinusurrender kay Lord. Nagiging alipin tayo, naka-chain tayo. Gusto natin makawala pero hindi. We are slave to sin. Na hindi na natin naiisip na mali na pala yung ginagawa natin. Pwede ho bang mangyari yon? Pwede. Pwedeng mangyari. Na parang manhid ka na hindi mo na nararamdaman yung conviction. Nakakatakot po yun. Pero sabi dito, or you can choose to obey God. Once you choose to obey God, ano po yung resulta? Which leads to righteous living. Wow! Kapag si Lord pala yung pinili natin, kapag si Lord pala yung ino-obey natin, nandun tayo sa righteous living. Masarap po mabuhay kapag walang tinatago. Amen ho ba? Mas magaang. Pag meron kang tinatago, pag meron kang slave sa sin, kahit okay araw mo, kahit kumpleto tulog mo, 8 hours tulog mo, pagising mo, tapos meron kang hidden agenda, parang ang bigat, parang, di ba? Pero kapag slave ka ng righteous living, ang gaang sa pakiramdam, para ka nasa cloud 9. Amen. May peace. May peaceful, yung parang malaya kang haharap sa tao, malaya kang makakangiti sa tao,
Kasi matuwid yung ginagawa mo. Alam mo, Lord, alam mo na matuwid yung puso ko ngayon. Na namumuhay ako sa'yo. Tulungan mo ako, Panginoon, hindi ko kaya. Amen ho ba? So mas piliin natin maging righteous each and every day sa tulong ng Panginoon. Sunod po tayo. Do not let sin control the way you live. Huwag mong hayaang controlling ka ng kasalanan. Huwag mong hayaan, kapatid. Huwag kang papayag. Pakinggan natin ang Holy Spirit. Kinakausap tayo ng Panginoon. Nangungusap si Lord kapag nandun tayo sa sitwasyon na we choose good decision or right decision. Pakinggan natin yung Holy Spirit. Pumanig tayo sa Holy Spirit. Kapatid, hindi natin kayang labanan ng kasalanan on hand, one to hand. Hand to hand, hindi natin kayang labanan ng kasalanan. Don't fight the sin. Flee. Kailangan nating tumakbo. Wag mong labanan. Takbuhan mo, kapatid. At sa tulong ng Panginoon, matutulungan tayo ni Lord mabitawan yung kasalanan na yan. At magiging matuwid tayo sa mata ng Panginoon. Amen o ba? Wow! Not by might, nor by power, but by the Holy Spirit, says the Lord Almighty. Zechariah 4:6. Hindi natin kaya ng tayo lang. Lord, kailangan ko tulong mo. Nagsusumamo ako sa iyo. Nagpapakumbaba ako sa iyo. Alisin mo ako sa kasalanang ito. Gusto kong maging matuwid sa iyo. Gusto kong mamuhay ng kasama ka. Tulungan mo ako, O Diyos. Tutulungan ho ba tayo ng Diyos? Yes. The Lord will extend His hands to reach you, to help you. Hindi bingi si Lord. Alam ni Lord ang pinagdadaanan mo. At willing si Lord, tulungan ka. Sunod po tayo. Paano ba? Sino ba yung magsasabi sa akin na tama na yung dapat kong gawin? Sino? Tao ho ba? Akala natin, tama yung sinabi sa atin ng tao, pero in the end, dalawa pala kayo mapapahamak. Dalawa pala tayo mapapahamak. Akala ko, tama yung sinabi mo. Pero ang magsasabi ng tama at mali sa mundong ito ay yung Word of God. Word of God is alive and active. Double-edged sword, which is yung Word of God, ay kailangan natin sa buhay natin. Ang pagkain, kailangan sa buhay. Ang spiritual, kailangan natin ng Word of God para sa spiritual life natin. We need Word of God. So if we live this way, Lord, namuhay ako, sinisik kita, ikaw ang pinapriority ko, inuuna kita, above all else, higit pa sa dreams ko, higit pa sa plans ko, ikaw ang masunod sa life ko. At Lord, ginagawa ko yung best ko para maging matuwid. Although nagkakamali ako, buwabagsak ako, pero I give my best to stand up. Tulungan mo ako. Ano ang pwedeng maging resulta? Anong mabe-benefit natin? Kasi sumusunod ka kay Lord, may reward na ibibigay si Lord sa'yo. Ano po yun? He will give you everything God will give you everything you need. Wow! Lahat ng pangangailangan mo, ipagkakaloob ng Panginoon. Matthew 6:33, seek the kingdom of God above all else and live righteously, and He will give you everything you need. Kayang i-provide ni Lord ang pangangailangan mo. Meron po akong testimony sa inyo. One of the volunteers of church here, nagsisilbi sa Lord during lockdown, college, graduating. Siya po ay nagsisilbi pa din sa Panginoon. Inuuna ang Panginoon, although kahit may INC siya, meron siyang mga incomplete sa school, may mga kailangan siyang i-take na units, siya pa rin po ay nagbibigay ng time for the Lord. Sinisik pa din si Lord, top of His priority. And after po nun, siya po ay, for the grace of the Lord, siya po ay nakagraduate ng college, ng mechanical engineering. Ang bihira, nakagraduate, may reward eh. Kasi kapag sinisik mo si Lord, inuuna mo si Lord, at you give your best to live righteously, the Lord will reward you. Nakagraduate siya ng college. And then, mechanical engineering, syempre, merong board exam. Kung baka nandun tayo sa sitwasyon na mag-board exam tayo, baka piliin na lang natin, Lord, pwede ba? Set aside muna kita.
Pwede bang focus muna ako sa board? Kasi months to review to Kailangan ko mag-dorm sa Manila, magre-review ako. Pwede ba, Lord, iwan ko muna yung ministry ko. Iwan ko muna yung pagsisilbi ko sa'yo. Di mo na ako mag-church. Ito muna focus ko. Pero ano pong ginawa niya? Kahit nagdo-dorm ho siya, kahit nagre-review siya, panatili din po siya nagsisilbi pa din sa Lord. At ano pong naging resulta? Siya po ay naka-graduate at siya din po ay nakapasa sa kanyang board exam bilang mechanical engineering. Mahirap po yun, ha? Mahirap po yun. Di po madali yun. At ako din po, gusto ko din po magbuhay ng patotoo sa inyo. Sabi sa 1 Corinthians 1:31, if you only to boast, boast to God. Kung gusto mong ipagmalaki, gusto ka magmalaki, ipagmalaki mo si Lord. At ako, baka di po pa rin po kayo naniniwala, isingit ko na lang din po yung sarili ko. Ako din po ay nakagraduate din ng 4 years college noong July 2023 sa DFCAM. Mahirap, yes, mahirap. Maging leader sa church, sa family, sa studies, graduating, mahirap po. May thesis defense, magre-redef, okay lang magre-redef. Basta unahin ko si Lord. At di naman ho ako binigo ng Panginoon. Dahil sa grace at awa ng Panginoon, nakapagtapos po ako ng pag-aaral sa free tuition school. Hindi po na, blessing lang po talaga. Pagbigyan nyo na po ako, gusto ko lang pong i-share sa inyo. Kung ano yung Diyos ko, Diyos nyo rin, at Diyos nating lahat, gunong kabuti si Lord sa buhay namin, sa buhay ko. Ako po ay July 2018, senior high, nag-senior high po ako. Gusto ko pong mag-school sa TUP. Bagsak po ako. Entrance exam pa po yun KABSU, bagsak po ako. Sabi ko, Lord, ayoko mag-stop ng school. Gusto ko pa din magputuloy sa pag-aaral. Nag-take ako ng vocational course dito sa DFKIT, dyan sa Doña Manuela. Computer System Servicing. Sa awa ng Diyos, nakapasa ako, nagkaroon ako NC2. At yung school, perfect timing. Alam mong si Lord, kapag pili mo siyang sinisik, meron siyang magandang plano sa iyo Hindi niya binigay sa akin yung school na yon. Yung school namin na to, yung DFCAM sa Golden Gate, yung business accountancy, naging satellite school siya ng DFKIT. At nang yun, nangyari, nagtuloy ako sa DFKIT, naging DFCAM, 4 years course, walang tuition, walang bayad, scholar ng bayad, dahil sa glory ng Panginoon. Baka siguro ni Lord, ayaw kitang mag-school sa Manila, baka mapabayaan mo ministry mo. Ayaw kitang mag-school sa Cavite, baka mahirapan ka. Eto, tawid lang Tawid lang, tricycle ka lang, bayad ka 7, school ka na. Sabi ko, Lord, pambira, ito pala yung plano mo sa buhay ko. Sinisik ko siya, pinipilit ko maging righteous, and the Lord will give you everything you need, kapatid. Wow! Glory to God. Hindi po ako, kundi si Lord lang po ang dapat nating purihin at sambahin. This is life. This is the life that God wants us to live. Ito ang gusto ng Panginoon maging buhay natin. Ano ho ba yun? Seek the kingdom of God. Pangalawa, live righteously. Dalawa lang po. Bago ho tayo lumabas, seek the kingdom of God above all else and live righteously. Kapatid, what are you needing right now? Ano ho ba ang pangangailangan nyo ngayon? Hindi ko po alam yung pangangailangan nyo. Pero today, nakikita po ni Lord ang laman ng puso natin ngayon. Ngayon kapatid, yung need mo ngayon, panghawakan mo ngayon. Isipin mo ngayon yung need mo ngayon. At today, ibibigay natin yan sa Panginoon. Isusurrender natin yan sa Panginoon. Sige po, tumayo po tayong lahat. Palakpakan po natin si Lord. Tayo po'y sumamba sa Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. We worship you, God. And right now, can we just lift those hands as we declare that our God never failed us? And today, we're just going to worship Him. Hallelujah. And we sing, my God has never failed me yet. He will deliver me, I know. He holds the power that can break my limits now. He won't fail me. He'll never fail me. My God has never failed me yet.
we sing it out. He will deliver me, I know. He holds the power that can break my limits now, and He won't fail me. He'll never fail me. My God has never failed me yet. He will deliver me. He will deliver me, I know. He holds the power that can break my limits now, and He won't fail me. He'll never fail me, and He won't fail me, God. He won't fail me. He'll never fail me. Come on, we declare it out. He won't fail me. He'll never fail me, and He won't fail me. He'll never fail me, and He won't fail me. He won't fail me. He'll never fail me. Hallelujah. God is here right now, kapatid. God is here right now. Kung ano man yung kailangan mo ngayon, kapatid. Gusto mong isik si Lord? Gusto mong i-priority si Lord? Gusto mong mabuhay ng matuwid? Kapatid, the altar of the Lord is open. At I believe, every altar call, may magandang gagawin si Lord. May miracle na gagawin si Lord sa buhay mo. What are you needing right now? Give to the Lord. Just come to the altar. The altar of the Lord is open. Pwede mo ba tayong lumapit sa Panginoon? Just come. Just come to the altar, kapatid. Just come. Step your foot. Lord, kailangan ko ng healing. Panginoon, pagalingin mo ako. Panginoon, kailangan ng healing. Yung pamilya ko, Lord, pagalingin mo. Lord, kailangan ko ng freedom. Kailangan ko ng financial breakthrough. Nasa anxiety ako, nasa depression ako, Lord. I want you. Just come. Just come. Just worship the Lord. Just come to the altar. Just come to the altar. Hallelujah. We worship you, Jesus. We honor you, Jesus. Oh, hallelujah. Hallelujah. Worship the Lord. Worship the Lord. I go right here, right now. I'll see those walls go down, just like you did before. Fulfill your covenant. There is no power that limits your greatness, God. The doors of promises I see wide open now. I know right here, right now, I'll see those walls go down, just like you did before. Fulfill your covenant. There is no power that limits your greatness, God.
fail me. Sing, He won't fail me, God. You'll never fail me. Oh, you won't fail me. You'll never fail me. Sing, He won't fail me. Come on, declare it out. You'll never fail me. He won't fail me. He'll never fail me. Hallelujah, hallelujah. Jesus, Jesus. You won't fail us, oh God. Di mo kami bibiguin, Panginoon. Di mo kami bibiguin, Panginoon. Lumalaban kami sa iyo ngayon, Panginoon. Alam namin, Lord, di mo kami bibiguin. Patuloy kaming kakapit sa iyo, Panginoon. Patuloy kaming mananalig sa iyo, Panginoon. And today, Lord God, kung ano man ang prayers mo ngayon, matagal mo nang praise the Lord dyan. The Lord is here right now. Nakikita ni Lord ang laman ng puso mo ngayon. God, hallelujah, hallelujah. We need you, God. Kailangan ka namin sa buhay namin, Panginoon. Lord, gusto namin maging top priority ka ng life namin. Lord, hindi namin alam kung hanggang kailan kami mananatili sa mundong ito, Panginoon. Nawa, Panginoon, ang aming buhay ay maging instrumento mo, Panginoon. Magamit namin ang buhay namin para purihin ka, O Diyos. And today, Lord, gusto namin mabuhay ng matuwid sa iyo, Panginoon. Mamuhay ng righteous sa iyo. Piliin lagi yung tama, Panginoon. Help us, O God. Always remind us, O God. Give us a power, Panginoon, to always choose right, Panginoon, sa moment na nag-iisa kami. Sa moment na china-challenge kami. Lord, give us power. Give us spirit, Panginoon, na hindi kami magapi ng kaaway. Kami mamuhay ng matuwid sa iyo, Panginoon. And today, kung ano man yung dalangin mo sa Panginoon, ano man yung hinihingi mo sa Panginoon, hindi maikli ang kamay ng Lord para hindi ka abutin, kapatid. The Lord is reaching you right now. I-surrender natin sa Lord. I-give off natin sa Lord. I-give off natin sa Lord. Alam ni Lord ang pinagdadaanan natin. Ikaw po, Lord God, ang tumugon sa amin. Ikaw ang kailangan namin, O Diyos. Ikaw ang kailangan namin sa buhay namin, sa puso namin. Thank you, Jesus. Lord, dalangin ko po, Panginoon, ang mga lumapit sa altar, Panginoon. Pagpalain mo, Lord God, ang kongregasyon na to, Panginoon. Lahat ng mga nagsimba, Lord God, sa simbahang ito, Panginoon. I pray, Lord God, katagpuin niyo po kami, Panginoon. Sagutin mo po kami, Panginoon. Ikaw po ang kailangan namin. Mga kapatid, pwede ba natin itaas ang dating dalawang kamay? Hallelujah! 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 We worship you, Jesus, Lord God. Pinupuri ka namin. Wala kang katulad, O Diyos. Ikaw ay tapat, Panginoon. You are our Father, Panginoon, Lord God. And today we receive, Lord God, the victory. Lord God, we receive today the blessings, Lord God, na ibibigay mo sa amin, Panginoon. Nawa, Lord God, ang aming buhay ay maging kagamit-gamit, Panginoon, sa paglabas ng simbahang ito, Panginoon. Magkaroon kami ng impact, Lord God, sa community namin, Panginoon. Help us, Lord God, to share the Word of God, Panginoon, sa mga taong hindi pa nakakilala sa iyo, Lord God. Gamitin mo ang simbahang ito, Panginoon, para umabot pa ng mga kaluluwang hindi pa nakakilala sa iyo, Lord God. Lord, maraming salamat. Ito po ang aming nag-iisang dalangin at panalangin sa pangalan ni Jesus. Lahat magsabi ng Amen. Lahat magsabi ng Amen. Hallelujah. Hallelujah. God bless you po. Puri po. Thank you so much.